Good day po sa inyong lahat. Magandang araw maging sa mga patuloy na sumusubaybay po sa ating pong weekly devotional study po ng salita po ng Diyos. At sa araw pong ito ay gusto pong mangusap ang Diyos sa kanyang masalita sa Isaiah chapter 41 verse 10, kung saan sinasabi po niya doon, "Ako'y sa sayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Gusto pong mangiusap ang Panginoon sa araw pong ito, na kung saan nung nakaraang linggo ay napag-usapan po natin about faith, pananampalataya, at fear, takot na po. So sabi po ng Diyos sa Isaiah, o sa binasa po natin, "Ako'y sasayo, huwag kang matakot." So pinamagatan ko po itong fear not, huwag kang matakot. Takot, fear. Isa po ito sa pinakamatinding armas ng kaaway o ng diablo na ginagamit na po niya sa tao. Example po nito, pag-aalala o yung worry po natin, pagkabalisa, anxiety, takot, fear, ay maaari tayong talunin o igupo nito, kayang i-control maging ang ating mga kilos at desisyon. So nakita natin sa binasa natin, sabi niya, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan at ililigtas." Alam niyo po ba na mayroon pong 365, 365 verses o bersikulo sa Biblia na nagsasabing huwag tayong matakot? So isang calendar year po 'yon. Amazing po ba, di ba? Amazing po, di ba? So, ang Panginoon po, day by day, o sa bawat araw, mayroon pong salita na gustong ibahagi sa atin ng Diyos. Nire-remind po tayo na huwag matakot. So, 365 days in a year. So, sa isang araw, mayroon pong isang bersikulo ang Diyos na nagsasabing huwag kang matakot. So, maraming mga bagay na nangyayari po sa ating pong paligid sa panahon po natin ngayon. Digmaan, wars and rumors of wars, yung balita ng mga digmaan, conflicts, mga sigalot, po, karahasan, crimes, krimen, natural disasters, mga kalamidad, po, terrorism, kawalan ng trabaho, mga unemployment, divisions, pagkawatak-watak, ano pa, kamatayan, death, nakikita ho natin sa ngayon. Ano po, dahil sa pandemic, marami pong namamatay. Di lamang po sa pandemic, kung iba pang ways na pwedeng mamatay ang tao. Ano po, sa mga disasters. Ano po. So natatakot tayo sa future, hindi lang ng ating pamilya, ng ating mga anak, ano po. At sa future natin, financially. Nakikita po natin sa tao, nakikita po natin sa ating pong mga kapitbahay, sa ating mga kapwa-tao na sila po ay natatakot sa darating na po. Sa kaligtasan natin, o makakaligtas ba tayo sa mga sakuna, mga disaster, maging sa pandemic po na to. Ano po. At marami pang iba. Marami tayong mga kinakatakutan. Pero alam niyo po ba na ang mga kinatatakutan natin, ang mga bagay na ito, ay hindi pa man nagaganap. Ngunit, alam niyo po ba nabubuhay po tayo sa what if? O yung paano kung hindi ko makayanan ito? Paano kung magsasara ang negosyo ko? Paano kung? So, napakahirap po mamuhay sa ganito hong kalagayan. Napakahirap po mabuhay sa ganito pong sitwasyon. Kung tayo po ay patuloy na namumuhay o nagtatanong, paano kung may mangyari sa akin? Bibigyan ko po kayo ng mga bersikulo sa Biblia kung saan sinabi po ng Diyos na huwag tayong matakot. Isaiah 41 verse 10, sa Isaiah po, sabi niya, 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you." Huwag kang matakot, ako'y sa iyo, sabi niya. Huwag kang mangamba.
Psalm 56 verse 3, sabi niya, when I am afraid, I put my trust in you. Sinasabi po ito ng David. At kung ako'y natatakot, ako'y magtitiwala sa iyo. Philippians 4 verse 6, ano pong sinasabi doon? Do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa, umangamba tungkol sa anumang bagay, sabi niya. And we must present it in prayer and our petitions to the Lord. John 14 verse 27. Ano pong sinasabi ng John 14 verse 27? Do not be worried and upset, do not be afraid. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So maliwanag po na sinasabi po ng Panginoon dito. Sabi ko kanina, 365 days. So isang taon po, may paalala po ang Diyos sa atin. Sabi niya, do not fear. Do not be afraid. Fear not. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. So ang takot na sinasabi po ng Biblia, na kailangan po nating iwasan ay ang lubos na pagkabalisa o palaging nakakamba. Ito yung pakiramdam na tayo po ay sobrang naaalarma pag ano bang term nun? Kakaamoy. Nakakakita o nakikita ho natin, nakikinita na ho natin yung panganib o yung trouble. No? Let me tell you na ang mga tunay na sumusunod at sumasampalataya kay Kristo ay hindi dapat namumuhay sa ganitong kalagayan. Sa makatuwid, meron po tayong kakayahan para mangibabaw po tayo sa takot. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi po niya doon, ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. So, sa lahat po ng anak ng Diyos o sa lahat na nananampalataya kay Kristo, binigyan niya tayo ng espiritu hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip, sabi niya, ituloy po natin, binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan, spirit of power, ng pag-ibig, love, spirit of love, at ng maayos na pag-iisip, sound mind. No, sa ngayon nga pag naalarma ho tayo, na nagpapanik na ho tayo, wala na tayong sound mind, wala na tayong common sense minsan. Naalis na ho yung common sense dahil sa takot, sa sobrang takot ho natin. So inutusan ho tayo at sinabihan ng Diyos na huwag matakot. At pwede po nating i-apply ito sa buhay po natin. Halimbawa po, huwag tayong matakot kung ano ang gustong sabihin o isipin ng tao sa atin para tayo makasunod sa Diyos kung ano ang yung will ng Lord sa atin. Ano yung Diyos sa atin. Hindi ko po nailagay yung verse, John 9 verse 22, pakibasa na lang po doon. Ano pa? Huwag tayong matakot na tayo po magkukulang sa ating pangangailangan. Sabi po ng Luke chapter 12 verse 6 to 7, hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit isa sa kanila ay hindi nakalimutan ng ating Diyos. Higit kayong mahalaga o higit ang tao na mahalaga kaysa sa maraming maya. Kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. So napakaliwanag po. Sa lahat po ng creation ng Diyos o lahat po ng mga nilikha po ng Diyos, mas mahalaga ka kaysa sa mga ito. Kaya huwag tayong matakot. So, kung ang Biblia sinasabi niyang huwag tayong matakot, ang ibig pong sabihin nun, o ang ibig pong sabihin ay huwag nating i-allow o pahintulutan na ang pangamba o pagkabalisa ang siyang manahan po sa atin, ang patuloy na mananahan sa buhay po natin. O magkaroon man lamang ng puwang sa buhay po ng isang Kristiyano. Ngayon, kung kiniklaim ho natin na tayo po yung mga Kristiyano, kung tayo ay kung tayo ay naniniwala o nananampalataya o nananalig kay Kristo, no, tayo po ay mga tao ng pananampalataya o mga people of faith na sinasabi. So hindi dapat tayo yung mga tao ng takot o people of fear o people of panic. Let me encourage you with Psalm 91, awit 91. Awit 91, sabi po doon, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. At masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan.
Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakakamatay na salot, plagues. Ingatan kanya sa gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Verse 7, kahit ilibo-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Ito po ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Naniniwala ho ba tayo? So sa mga taong nagtitiwala sa Diyos ay pwedeng mamuhay ng walang kinakatakutan. Tayo ay maaari pong mabuhay na walang takot sa kabila po ng mga panganib sa buhay po natin. So marami po mga panganib sa buhay na nakapalibot po sa atin. So, ibig pong sabihin, tayo ay may kapangyarihan bilang isang Kristiyano, bilang nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Tayo ay may kapahingahan dahil sa sinabi at pangako ng Diyos po sa atin. Kung itutuloy ho natin yung awit 91 sa verse 14 at 15, sabi po doon, ililigtas ko at iingatan ng umiibig at kumikilala sa atin. Those who knows me, those who loves me, I will keep them safe, I will save them. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya, verse 15, sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya, ililigtas ko siya at pararangalan. Ang mga kaganapan sa muling pagkabuhay ni Jesus, kung tingnan po natin yung scene na yun, yung kaganapan po ng muling nabuhay po si Jesus, yung resurrection day po niya. No? So sa aklat po yun ng, I think, Matthew, sa may Matthew, kung saan bumaba po yung isang anghel at binuksan po ang libingan, yung stone po, ni-roll po niya yung stone, kung saan nakahimlay po ang katawan po ni Kristo. At yung mga sundalo na nakabantay po, iginupo po ng takot at sila'y nahimatay. Hinayaan lang po sila ng angel sa ganitong kalagayan. No po? Pagkatapos po nun, dumating din po yung mga tagasunod ni Kristo, yung mga babaeng tagasunod ni Kristo. At sinabi po sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Alam ko na hinahanap nyo si Jesus na napako sa krus, wala siya dito. Siya ay nabuhay namang muli at sila'y naniwala at ibinalita ito sa kaniyang mga disipulo. So isa-isa yung grupo, makikita mo natin ang mga kasundaluhan, hinayaan ng hell na sila ay maigupo ng takot dahil wala silang pananampalataya. Bagkus sa mga tagasunod ni Kristo, sa mga babaeng dumating, inalis niya ang takot sa kanila. So ang pagkakaiba po nito ay mayroong yung mga nananampalataya sa Kanya o sa Diyos at mga hindi nananampalataya. Mayroong mga nagtitiwala at may mga hindi nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, ang tanong po, isa ka ba sa mga nagtitiwala o nananampalataya o nananalig? O ikaw yung laging tinatalo at iginugupo ng takot na nagbibigay sa'yo ng mga maling pagkilos at desisyon sa buhay? Dito po ako magtatapos sa bersikulo pong ito. Sabi ni Jesus sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo, come to me, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. I will give you rest. Sabi ko kanina, tayo ay may kapahingahan sa pangako ng Diyos. Kahit man ano man ang pinagdadaanan natin, huwag tayo dapat igupo ng takot. Ngunit manaligo tayo at manampalataya po tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus na siyang nagbibigay ng buhay at pag-asa. Naway masumpungan po natin at magkaroon tayo ng kapahingahan kay Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat.